Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba pinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatutwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin. Matapos bigyan ang dakilang kapangyarihan ng Ama, ipinapantay nito ni Jesus ang kanyang sarili. Hindi lamang pagkilala sa kanya ang ibig sabihin ni Jesus, na hindi natin itatakwil ang ating pananampalatayang Kristiyano sa harap ng iba. May ibibigay din siyang hamon sa atin. Araw-araw ang kanyang mga salita. Bilang mga taong may pananampalataya, marapat lamang na taos sa pusong ipahayag ang ating pananampalataya. Hindi tayo dapat mahiyang kumilos at magpahayag sa publiko ng ating mga paninindigan bilang Kristiyano kung kinakailangan. Manalangin po tayo. Panginoon, sa mga sandaling ang umiiral sa amin ang takot na usigin dahilan sa pagsunod sa iyo, laging mo nawang ipaalala sa amin na ang pag-usig, paghihirap, at pagkamatay mo sa krus, ang naging bunga ay ang aming kaligtasan. Patatagin mo ang aming pananampalataya. Bigyan mo kami ng karunungan at lakas upang mapaglabanan namin ang anumang sagabal na darating. Mapaglingkuran ka nawa namin ng tapat na walang hinihintay na kapalit, kundi ang makasama mo kami sa iyong kaharian. Amen.